As I've told you that every day is a blessing. Every woke up, as we rise up, pagising natin sa umaga, na mayroon tayong hininga, it's a miracle from God. Amen? Kasi kung wala tayo hininga, wala tayo rito. Kaya we thank for the Lord for all the blessings that comes every day in our lives, even in our breath. Sa ating paggising, lahat na pangailangan natin nandiyan na. So how's your New Year? We're still talking on New Year. Kasi nasa January pa tayo. It's still time. Kahit every day is a New Year, di ba? New Year for the Lord. Lalo na sa mga bagong niyang tinanggap, bago tumanggap sa ating Panginoon. Every day is a blessing. Every day is a New Year. It's an honor to worship, to praise the Lord in our lives, in our family, in our job, kung saan man tayo, sa ating pamilya, no, God continually support us, continually give us His blessing every day, na hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa ating buhay. So, our topic for today is about ways to approach the New Year with Jesus. New Year pa rin tayo. Uso pa ba yung New Year resolution? Meron pa yung gano'n, no? Sa maliit tayo, may mga scrapbook pa. May mga kung ano-ano pang sinusulat natin. But what is your New Year resolution kung mayroon man kayo? Ha? Travel, diet, sa iba na walang bahay, baka magkaroon ng new house. Yung mga may house na, new car. Dami, no? New job sa walang trabaho. Amen? Sa walang boyfriend, new, kung naghiwalay man, new boyfriend or girlfriend, nagdadahit, but yun po ang mga minsan ang anong po natin. Dati nga ako, sabi ko noon na pagpunta ko dito 1991, tagal na pala 91. Sabi ko, pag 2000, uwi na ako. Kasi naano yung Y2K, na baka yung mga eroplano hindi na makokontrol, baka magsilaglagan na, wala na sa wala nang control yung lahat ng mga towers. Kahit sa trabaho namin, Y2K, yung pag ng 2000, ang program ng computer ng mga process sa oil fields, inaabangan yon, baka yung computer hindi mag-react o hindi sa production, sira yung planta o mag-overflow yung mga oil, mga ano. So there is yung may pangamba. Wala tayong English dito, no? Puro Tagalog. Salamat naman. So, maraming pangangamba. Sabi ko, 2000, bago mag-2000, uwi na ako. Tatakot rin, di ba? Takot rin, pero yun pala, nakita ko yung asawa ko rito, hindi na ako umuwi. Yun lang. So, we are here in Kuwait for 32 years now. Praise God. Grami ng blessings. Glory to God. 32 years na. 33 years is coming. Haba na, no? Yung iba sa inyo, baka ngayon palang pinanganak. Kailan palang pinanganak pa lang ng ng 91 o ano. So, at your age, at 32, I'm with you. I'm 32 years here in Kuwait. Okay? So, for many, New Year's just another holiday. Parang holiday lang, wala lang, same routine, magpa-party, mapupunta kung saan-saan. It's like a routine job, routine activities. Kasi New Year, holiday, pupunta sa Mutla, mag-ATV,
Mga ganon, no? Doon halos New Year, nandun kami sa mutlak na yon, ATV. So, for others, it's time to depth reflection or echo both on the past year and on the year ahead. So, minsan tayo nagre-reflect. Tinitingnan natin yung ano nangyari ba sa akin ng 2023. At ano kaya mangyayari sa akin sa 2024? The same thing pa rin ba? O maiiba. So ganun po ang minsan yung pag-iisip po natin o minsan inuunahan po natin ang ating sarili na ganito. Okay? But for followers of Jesus, New Year's has no unique significance. Walang kakaibang kahalagahan. Alam niyo kung bakit? Because if you are in Christ, lalo sa bagong tumanggap, you are a new creation. So, lahat po ay mayroong pagkakaiba pag sa Panginoon po tayo. Pero pag sa mundo, pabalik-balik lang, routine. Trabaho, sabi nga ni Pastor Roy, trabaho, kain para malakas, babiyahe, babalik sahod, bibili ng food, kain ulit, tulog, pabalik-balik lang yun. Yun ang ginawa namin sa 32 years. Wala kaming naipundar kung ano, di ba? But praise and thank God na God has given us the wisdom. God has given us the strength and even the resources na kung anong pangailangan po natin sa araw-araw, doon pa rin ang Panginoon pa rin ang ating pinapasalamatan at pinupuri, di ba? So, there is no central biblical narrative informing our celebration. Wala naman sa Bible na mag-celebrate kayo ng New Year, magganito kayo, gawin nyo to. Walang direction, walang instruction sa Biblia, di ba? But it doesn't mean that Christians should pause and reflect on the turning of the calendar. I-on mo na. Ayun na. Di ba kasi doon galing doon? Okay. So, our topic for today is ways to approach the New Year with Jesus. Nang kay Kristo. Dapat doon po tayo mag-concentrate. Yung New Year po natin, hindi lang para sa atin, but it is God who will control us. Pasakop tayo sa Kanya kasi mas maganda. Hindi ka na mag-iisip, Diyos na bahala sa akin. Latag mo lang yung gusto mo para sa Kanya. Matupad, that is kalooban ng Diyos. Pag hindi natupad, praise God pa rin, di ba? Dapat kasi kung susundin po natin yung sarili natin, mayroon tayong gustong yung gusto ng sarili po natin na yun ang isa. Di ba? Minsan hindi pa tayo magkapag-antay. But if you rely on God, if you rely on Jesus, He will control your activities, your work, your job, your family, mas magaan kasi walang disappointment. Dahil kung hindi man matuloy, that is God's God's will. That is God's plan. Pero kung hindi mo in-offer sa Diyos ang iyong mga activities or yung mga plano, there is a disappointment. Kasi gusto mo guwapo, matangkad, yung binigay sa iyo maliit lang, hindi naman matangkad, so disappointment. 'Di ba? But let the love of God, let God's direction, just give it to Him. Hindi yung sarili mo kasi nag-struggle ka pag sarili mo yung gumagawa eh. Pero kung i-offer mo sa Diyos yung mga pamilya mo, trabaho mo, sweldo mo, lahat, wala kang problema. Kasi kung ano mang kinalabasan nun, it is God. Kung mas maganda, minsan ito lang gusto natin, pero binigyan tayo ng mas maganda pa doon. Okay, nakarelate ako dyan.
trabaho ko sa Central noon, sabi ko, meron akong motorcycle, kasi maliit lang sahod doon. I know, it was 1987. Hindi pa ako regular. 3,000 sahod ko, 3,150 monthly. Sabi ko, motorsiklo na ako, magbabiyahe-biyahe na lang ako, okay na. Happy na ako doon. But God's plan is different. Na iba, no? So, sobra pa sa motor binigay sa akin. Amen? So, our scriptures for today, and before that, let's pray. Father God, Lord, we thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness, Lord. Use me, Lord, for your glory. Ano man ang aking sasabihin, ano man ang aking sasambitin, O Lord. Control my lips, my actions, even my voice. And we commit everything to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So yun lang ang plano ko noon. Motor ako. Wala pa akong asawa noon. 1987, pag-graduate ko, trabaho. 6 months lang trabaho ko. Pagkatapos ng 6 months, wala naman trabaho. Kasi hindi regular. So seasonal. Ganyan ang isang central eh. Seasonal. Every 6 months repair, 6 months ang operation. So praise God, dinala ako rito. Pagkatapos nagsira ang central that time, nag-apply ako. And praise God, tuloy-tuloy na. 1990, 91 nandito ako, nag-resign ako. Nandito na ako, nagpadala ng papel. So, 91, and my life begin here in Kuwait. I'm here for 32 years, and 1993, 94, nakita kami ng asawa ko. Hindi niya na ako pinakawalan. So, tinanggap ko na lang. Sabi ng Psalms 90, and our scriptures from scripture references Psalms 90:12 and Ephesians 5:16. Ano sabi? Psalms 90:12. So, teach us to number our days that we may gain the heart of wisdom. Ano sabi? Kaya turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Habang bata po tayo, mga sa Pilipinas also yung Sunday school, doon na tayo binibuild up Christian life, di ba? Kung hindi mo kayo nakaranas noon, o dito sa GCI na kayo nakatanggap, wala pa rin problema. Habang bata pa kayo, still, we are learning and receiving like trainings, everything here in this church, GCI, they are teaching us, they are training us. Our strategy is right? Connect, win, connect, train, and send. Kaya we are here training. So habang tayo ay tinuturuan, ang kaalaman po na pawasok sa ating isipan, sa ating puso, ay nang doon yung nagbi-build up how to love one another. Alam na natin yung mali at saka ang tama. We are teaching, we are teach to number our days kasi time will come na wala ng Word of God. Bawal na. So when that time comes, yung oras na yun ay darating na, naka-implant na. Nasa puso, sa isip mo na, nasa puso mo na. So alam mo na, like mga nangyayari ngayon, di ba? So kaya nasabi ng Psalms, even Moses, sabi niya, Moses asked the Lord, itong sinabi niya kay Moses, no? Teach us to number our days so we may have a heart of wisdom. Heart of wisdom. Kasi yung natutunan po natin ay hindi niyan mawawala. Unless kung ayaw mo sundin. Pero nandoon pa rin yan. It is your decision and there is thin line between God and Satan. Or heaven or hell. Thin line lang yan. Wala nang ibang pangatlong pipilian ka. Kung wala ka sa Diyos, nasaan ka? Sa kabila, di ba? Kung wala ka dito sa kabila, nasaan ka? Sa Panginoon. So walang in between. Kaya dapat, maliit pa tayo, alam na natin
the right thing, the right decision, at tayo po ang namimili, hindi sila. Hindi yung church mamimili sa'yo dito ka. No, it is still, if kahit anong turo sa'yo, kung ayaw mo sundin, kung ayaw mo tanggapin, ang salvation is what? Personal. Hindi yung buong church na nito ay maliligtas, but it is your what? Relationship to God and your what? Decision to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Umpisa pa lang tayo, mahaba-haba pa tayo ngayon. Pangalawa, Ephesians 5:16, New King James Version, redeeming the time because these are evil. Wow! Samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kita niyo naman, no? Dati, walang ano ka lang sa daan, 1970s, wala masyadong patayan. Pero nung time na tuloy-tuloy na, kahit hindi na safe sa maglalakad ka, lalo sa Manila, di ba? Hold up, patayan, drugs, nandun na lahat. Kaya nga, sabi nga, redeem the time. Habang malakas tayo, habang maganda pa yung pag-iisip natin, habang maganda pa yung pamumuhay po natin, redeem the time to share the gospel of God. Amen? Para yung iba maligtas din, makatanggap rin ng ganitong ganitong pagmamahal ng Diyos, madama rin nila. Di ba mas masarap? Wala kang inom, wala kang pero masaya kayo. Dati, sa mga lalaki, pag walang inom, hindi masaya. No? Pero tayo, naman tayo. Wala naman tayo inuman dito. Mayroon juice o tubig. Pwede naman tayo magsaya at pwede naman tayong tumawa, di ba? Pero dati doon rin ako galing. College pa lang kami, yung nahuli yung nagkudigo yung classmate namin ng college, refrigeration. Sinugod namin yung professor namin sa malayong lugar, sa Cadiz. Para lang ma-remove yung INC niya. Sinugod namin doon. Ano ginawa doon? Bili ng alak lahat. Hanggang gabi na yon, hindi, grabe ang yung tinamaan kami. Kasi yung pulutan po namin, hindi pala pwede yung beer sa mga alimango. Kontra yan. Talagang susuka ka. So, madaling araw, sa ilalim ako ng kama, nagsusuka. Doon sa na yun. So, naalala ko lang. Kaya, hindi ko nabalikan yon. Bahala sila. So, ganun po. Yung time na malakas tayo, time na na yon, dapat iwasan na po natin. Kasi alam naman natin yung resulta. Pag nandun tayo, gagastos ka, iinom lahat. Pag kinabukasan, sakit na naman ang ulo mo. Naubos ang pera mo, sakit rin ulo mo. Away pa kayo, kung may asawa ka, away kayo ng asawa mo, di ba? But, tayo ay binigyan ng talino, tayo ay tinuturuan sa church, pang i-build up po natin yung relationship po natin sa Panginoon. Amen? So, we are after all new creation people of God. Tayo ay bago ng nilalang, bago na tayong pagkatao natin ay binago na ng Panginoon nang tinanggap po natin ang Panginoon. Amen? So, setting goals for the new year are important sign that we are intentionally about glorifying God in our callings. Kung tinawag ka ng Panginoon, kung nagsiset ka ng goals for your life, for the church, for your family, for your work, that is for the glory of God. Alam na natin, we are glorifying. Niluluhati ang Diyos sa ating mga tungkulin, sa ating trabaho,
sa ating negosyo, sa tahanan, sa simbahan, pribado at mga publiko. So, when we have set goals for the new year, pag-start pa lang ng January, hindi yung nag-glorify yung ibang tao, but it comes to you first. Sa'yo muna magsimula. Yung pamilya mo, yung trabaho mo, mga kaibigan mo, naluluwalhati, and the church itself, because you are what? Your intention is to what? To glorify God. Ikaw ang nagplano, Diyos ay ang magpatutupad sa lahat ng plano. Hindi rin sarili mo, di ba sinabi ko kanina, hindi lang sa sayo, but for the others also. Nakikita po nila na Kristiyano tayo. Kahit hindi tayo magsalita, you are a living witness na you are a Christian. Kung nakikita nila yung mga traits, character traits mo, di ba? No need to explain. No need to share. Kung minsan nakikita na sila pa magtatanong, bro, saan ka ba nag-church? Ano bang ganito? Kasi nakikita nila sa'yo na may pagbabago. Pero kung wala, same thing, routine, pabalik-balik yung buhay mo. Walang kabuluhan. Amen? So, we must thankful to God every day, every breath, every second, every hours, every month, and every year. And we know that every breath is a miracle. Sinabi ko kanina yan. It's a gift given to us by our Creator. Paggising mo pa lang sa umaga, pasalamat ka na. Huwag mo nang antayin yung gabi. Kasi matutulog ka na naman ulit. So every day, paggising mo, give thanks to the Lord na buhay ka pa. Give thanks to the Lord na may hininga ka. Okay? Alam po natin na bawat hinga po natin ay hiram natin sa Panginoon. Hindi tayo may hawak ng ating buhay. So habang hinihinga ka, that is God's provision. Habang nabubuhay ka rito sa mundo, yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya redeem the time habang buhay pa po. So every morning you woke up, sabi ko, it's a blessing. Sino ng 20 years dito? 20. Sabihin nyo lang edad nyo. Pag 30 years ka na, alam nyo ba ilang seconds na nag-breathe ka? Pag 30 years, 15,552,000. Pero mo yan, 30 years old ka, 15 million times. Seconds, yun ang yung hininga mo sa Panginoon. 15 million times magpasalamat ka sa Diyos. Si Opel, alam ko to eh. Si Opel, mga 57. So ilang taon? 29 million, sis Opel. Grabe, 29,548,000 ka nang humihinga na libre. Walang bayad yon, hindi ka in-oxygen. Di ba? Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon. Amen? Ako, ilang taon ako? Mag 59. Ilang milyon na? 30,585,000 breath. Seconds na naghihinga ako, 30 million. So, diba, it's amazing. 30 million, tapos ayaw mo mapasalamat pa sa Panginoon. It is God's provision. Yung hangin yan, libre naman eh. Pero kung bawian ka ng buhay, wala na, di ba? Kahit libre yan, wala na. So, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, nag-sacrifice tayo, may mga problema po tayo, may mga dinadaanan po tayo. But every morning when you woke up, it's a blessing from the Lord. It's a miracle from the Lord. Amen? Okay, wag na kayo magtanong kung sino pang mataas dyan na edad kasi malalaman ko.
Kung ilang beses kayo huminga. Okay, now, ways to approach the new year is, number one, R is remember. The wise man of Ecclesiastes said, sabi niya, remember also your Creator in the days of youth, before the evil days come, and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. In Tagalog, alalahanin mo ngayon ang iyong may lalang. It is our Creator. Sa mga araw ng iyong kabataan pa. Hindi yung matanda na, kabataan pa. Kasi malakas ka pa. Bago dumating ang isang hirap na araw. Kasi darating talaga yan. May hirapan ka na huminga. Yung ibang tao na oxygen na. Ibang tao dami ng sakit. So, bago dumating dyan, remember your Creator. Amen? So, bago dumating ang isang mahirap na araw, ay lumalapit na ang taon kapag sinabi mong wala akong kasiyahan sa kanila. Kasi wala na. Patapos na yung buhay mo. Sabi na nga minsan ng ibang tao, Lord, take my life. Ganun na lang yung iba kasi nahihirapan na. So, bago dumating yan, dapat alam mo na yung katotohanan. You are already there in the Lord. Huwag mo nang antayin na darating pang ang taon na yan bago mo i-accept ang Panginoon. Baka hindi ka na dumating dyan na wala nang papasok, wala nang tuturo, walang mag-share sa'yo. Saan yung buhay mo pupunta, di ba? Kung hindi mo tinanggap ang Panginoon. Kaya, sa ngayon pa lang, pamilya po natin, kamag-anak po natin, katrabaho po natin, let us share also sa kanila na anong tatanggap po natin at ano ang future, kasi we are not talking here only for today, but we are talking eternal life. Natanggap mo ang Panginoon, kahit mawala ka naman dito sa mundo, you are saved. Huwag mo nang antayin na lalapit pang pastor sa iyo na sa malala na sitwasyon ng iyong buhay. But kung you are now like all these workers mostly, they are serving the Lord. Maligaya po tayo, di ba? So you are now enjoying. Kung ano man ang future, nandun ka pa rin. But kung ngayon pa lang, hindi mo tinanggap, nagpakasaya ka, pero pag in that day, wala ka sa Panginoon, masakit, di ba? Pamilya mo, kahit kaibigan mo, minsan, mga kaibigan natin na gusto na natin isiran, pero hindi pa natin isiran, namatay na. Di ba? Nag-ano tayo, nag-iisip po, ay, bakit hindi ko nasiran yung kaibigan ko nang maliit pa kami? Mayroon naman na nagkita kayo, Kristiyano na siya, mas matuwa ka noon, di ba? Kaya sino ba yan dati? Si Rodi. Alam niyo si Rodi? Rodi Linsoko. Okay? So, halos sabay kami pumasok sa KOC. Alam ko, ginagawa siya driver ng mga ikot ng mga santos sa Amadi. Nung nakita ko siya sa PAIS, tuwang-tuwa ako. Kasi sa Kristiyano na siya dumated. So, ganun ang anong kasiyahan, di ba? So, yung may mga kaibigan po tayo, it's time for us to share the gospel para sila man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag natin ipakait ang binigay ng Diyos po pa sa atin. Kasi they are what? The death of Jesus Christ is not for Christians only, but mostly for all the people. So, they have their own what? They have their own decision, but we have to share also. Kasi pag hindi nila alam, who will tell them? Sino magbigay sa kanila at magpapaliwanag po sa kanila? But it is our time. Even now, so, minsan yung mga evangelist, ako dati, nakapanood lang ako sa kay Jimmy Swaggart College ako. So, kahit sa programs ng mga evangelist, people are saved.
Do you agree? Marami yan. Na kahit nanonood lang sila, they accept the Lord and Savior. They are touched by the Holy Spirit. So marami ng paraan, di ba? Marami ng paraan how people will do will evangelize. So, anong sabi ng the last anong sabi ng Biblia? Pag lahat ay lumaganap ng sa buong katauhan ang salita ng Diyos, then the coming of Jesus Christ is near. Pag lahat ay napanood na, so konti na lang siguro. Ibang bansa na lang, like dito sa paligid po natin, yung iba hindi pa rin naniniwala, hindi pa rin hindi nila alam. Kung alaman nila po, ayaw nila tanggapin. But when all these things happens, na lahat ng tao ay na-evangelize na kahit hindi sila tatanggap, it's not the problem of our Savior. As long as you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, kahit saan ka man na lupalop ng mundo, you are there with the Lord, and you are part of the salvation of Jesus Christ. Amen? So, hindi pa tayo nag-umpisa. Patapos na tayo. Sabi nga, seek God in early life. Bata pa tayo. Huwag nang palugod-lugod. Kaya minsan yung mga nagsiserve na matanda na, kawawa. Kasi hindi na nila maakyat yung mga bundok, maglalakad, nahirapan na. So habang bata pa tayo, seek God early in your life. Nalala ko tuloy nang nagpa-Dubai kami last year. May inahabol kami na cruise ship. Kasi sasakay kami sa cruise ship. Ako, si Auntie, sino ba? Si Lovely, yung aming leader. Si Lovely, si Jeng. Ano pang isa? Si Auntie? Si Auntie? Si Auntie. Sino ang pinakamatanda ako? Dahil para hindi kami maiwanan ng cruise ship, maliit lang naman siya sa Dubai. Nauna si Lovely. So, lakad na ng lakad, walang taxi. Problema doon, naligaw kami sa Old Souk ng Dubai. Tapos wala ng train, wala ng taxi. Buti naglakad kami sa isang train station. Nakasakay kami at bumaba kami, malayo pa rin yung lakaran. So, in short, nauna si Lovely. Layo na. Tapos sunod si Jeng. Sunod si Ante. Ako yung sa pinakahuli. Ang sakit na parang maputol na yung paa ko sa kakalakad. Kaya yan nga, dapat nga pala, kaya nga, this is the word of God also. Habang bata pa po tayo, serve the Lord. Habang bata pa po tayo, may lakas pa po tayo, serve the Lord. Huwag nyo nang antayin yung tatanda pa kayo na kumanta rito. Bata pa lang kayo, daming instruments, daming teachers, daming ano ba? Paggamit na kayo sa Panginoon, di ba? Huwag nyo nang antayin yung palugod-lugod na kasi hirap nga lumakad. Hirap talaga noon. Parang maputol talaga yung paa ko. Sa kakahabol sa kanila. Ang sa isip ko naman, na kung nandoon na si Sis Lovely, okay na yun, safe na kami. Hindi naman ako iwanan noon. Pero habol ako. Hirap. Terrible. So, ganun po dapat. Pangalawa, mabilis lang tayo, repent. Sabi nga, common verse, di ba? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. This, before the new year starts, or the new year already starts, una what? Anong una? Tandaan nyo? Remember your days. Next is repent. Then you have to repent. Mga previous days, years na 2023 or kahit ano pa, yung hindi pa kayo nag-EGR.
Patawarin mo na sila. Patawarin ka na rin ng ask forgiveness for all your sins. So our worship of God for His faithfulness and majesty is an evidence by changing of season. Yung papalit yung season o another year. And it should be then led us to repentance. Dapat isama natin yung repentance. Every year, every month, every day. Malay mo, kukunin ka na ng Panginoon, hindi mo pa pinatawad, hindi ka pa nag-repent. So dala-dala mo pa rin yung problema na pwede naman pala, araw-araw pwede ka naman humingi ng tawad. Huwag mo nang ipunin sa puso mo. Kasi, sino mo sasaktan? Ikaw lang. Kasi nasa puso mo pa rin, ayaw mo pa rin mag-repent or ayaw mo pa rin magpatawad. Release. Ganda, kita mo, we are encouraged members of this church, lalo sa mga bago, na magka-attend ng AGR. So, AGR is coming. February again. So, pag na-release ka, wala na. Kung ayaw ka patawarin, problema niya yon. Hindi mo problema yon. Kahit magkasalubong kayo, ikaw na walang nararamdaman, marunong ka na magpatawad, pag ayaw ng tao na yon na magpatawad sa'yo, problema niya, siya hindi makatulog. Tayo makatulog na mahimbing. Yun talaga yung ano ko lagi, yung ang my idea or principle in life. Patawad. Wala naman bayad magpatawad. Wala naman bayad mag-repent. Bakit hindi mo maibigay? Pag dala-dala mo sa puso mo, ayan, stress, sleepless night, sa kasakit, sa puso, makakasakit sa utak, magdi-deform pa yung mukha mo. Dahil iba na yung ayaw mo masalubong. Mag-iiwas ka, di ba? Iwas ka talaga. Kung pwede lang umiwas, iwas ka eh. So, sino nagsasuffer? Ikaw. Kaya, release. Sino man siya release? Anong walang bayad? Na-release ka na, malinis ang puso mo, ang saya ng buhay mo, di ba? Pero kung mayroon kang puot na tinatago, ay nako po. Masakit. Anything will affect. There is an connection sa lahat ng organs ng katawan mo. Hindi ka masaya. Lagi ka lang nakasimangot. Hindi ka nag-iisip ka ng iba. Kasi hindi mo na-release. Pero pag na-release mo, libre na yun buhay mo. Mas maligaya ka sa taong hindi nag-release, di ba? Mas naramdaman po natin, mas masaya tayo pag tayo ay nag-release ng repentance, ng forgiveness. Kung nagre-repent po tayo. So, next. May natutunan kayo? Pag hindi, tapusin natin to. Okay? Malapit na tayo. Pangatlo, renew. New Year's should also be a time of renewing old commitments like marriage, family, and church. Renew your commitment with your wife. Yung asawa ko ngayon, pag-retire niya, Daddy, punta kami Japan. Sige, punta agad. Sana all, no? Pag sabi niya ganito, okay na. Dati, sabi ko, naisip ko, hirap. Hindi rin kami pwedeng magsama dati dahil yung schedule niya. So, bago siya makapunta, nakapunta na ako. Punta na ako ng Germany, nauna na ako. Punta na ako ng US, nauna na ako. Ngayon, inunahan niya na ako sa Japan. So, ganun lang po. What is money? Kung mayroon, sige lang. Tatanda na tayo, di ba? Wala na tayong, mga anak. Money, sabi, may nabasa nga ako, 100 years after now, yung buhay mo, wala. Ang bahay mo, hindi mo na alam kung kanino na. Ang lupa mo, hindi mo na alam kung kanino na. After 100 years. Kahit yung mga anak mo, pag sabi mo na ganito, hindi mo alam, susundin mo nila o hindi. Di ba? Bahay mo, lupa mo, hindi mo alam kung sa kanino pupunta pag wala ka na. 100 years, 50 years, hindi mo na alam. So ngayon pa lang, enjoy God's blessing. Enjoy God's provision. Share.
Kung sinong share nyo, sinong gusto magpa-share dyan? Di ba? Mas masaya buhay mo. Mas masaya ang buhay mo. Kaya, if you are still young, travel, kung pwede mag-travel, travel. Pabuklo tayo pa kay Gina dyan. Si Gina, open lang. Oo, walang problema, di ba? Ako, nung last namin na bakasyon, hindi na ako nag-isip na ganito, magkano. Pag may bibilin, pinapabibili ko na sa kanya. Sabi ko, first time naman ito mangyari. Dahil libre naman. Libre lang yun. So, hindi niya alam na binayaran ako ng KOC, ng leave ko, ng 2020, 2021, wala kaming leave eh. Dahil yung pandemic. So, binili ng KOC yung leave namin. Hindi ko na sinabi sa kanya, pero pinayaan ko sa gumastos. So, libre lahat yon, ticket, covered sa pera na yon. So, praise God, di ba? That is God's provision. So, sana all. That is God's provision in our life. Minsan, naririnig ko nga, maraming dito nagpapatotoo na puro may mga problema, sakit-sakit. Sabi ko, we are God's children. Patotoo rin tayo ng kabutihan ng Panginoon. Na hindi lang puro problema, but God's blessing overflow, di ba? That is God's provision. Hindi yun nagaling sa akin at hindi ko pinagmamalaki sa inyo. I am boasting it to the Lord. Amen? Renew. So before we begin grand plans to lose weight or develop new skill, good creation goals, let's begin by renewing the core commitment we already have with the Lord. Plano ka ng plano, minsan hindi natutupad, napuprostrate ka. So renew your commitment with the Lord, your family, with your children. Yung mga anak ko, happy na sila kasi pag sabing, Daddy, ganito, wala kang magawa, bigay mo. Kung may ibigay ka, bigay na lang. Pag wala, sabihin mo, wala rin. Pero minsan, dinidiinan ko rin sila na magre-retire na ako. Kaya magsikap kayo. Dapat, ituruan mo rin. So, anong mayroon ka at present na commitment? Just think of it. Anong mayroon ka na commitment mo? With your family, with the Lord, with the church. Kontrata mo, normal na commitment yan sa kumpanya. But mga dito sa church, sa mga kaibigan po natin, anong meron kang commitment? Then, pray for it, offer it to the Lord, and the Lord will fulfill and will help you to fulfill that commitment. Tulungan ka ng Diyos. Huwag mong persayin yung katawan mo. Kasi mapapagod ka lang. Kapatid, lagi ko sinasabi yan. Pag sarili mo lang sundin mo, mapapagod ka lang. Lahat na ginagawa mo, mapapagod ka. Pero if you offer it to the Lord, failure ka man, but it's God's will, baka may magandang bibigay sa Diyos, ang Diyos sa'yo. Pero wag mo ipilit yung gusto mong sagot. Kasi mayroon tayong minsan ganon eh. Pinipilit po natin na dapat ito ang sagot ng Panginoon. Itong time na to dapat sagutin ako ng Panginoon. That is also one of the of your commitment with the Lord. Kung bigay na Panginoon sa iyo, praise God, di ba? Pero alam naman natin na God is not always late in answering your prayers. God is always at time. So, huwag niyo dibdibin. Baka next month, next year, yun ibigay na ng Panginoon sa iyo. Philippians 2:12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation, with fear and trembling. So, kahit walang nakatingin sa atin, kahit walang nakatingin sa iyo, huwag mong gawin yung trabaho mo para lang i-uplift ka. Do it for the glory of God. Hindi mo ginagawa ito para sa tao. We are doing it for the Lord. Amen? So, ganun po dapat.
Sometimes we live out gospel best when we live it out in the daily rhythms of repentance and forgiveness with loved ones. But sabi nga, we must reject lie that says success requires abandoning family commitments. Minsan ganon po tayo eh. Yung success, akala mo na iwanan mo yung pamilya mo, iwanan mo yung mga anak mo para lang sa sarili mo. That is not a success. You abandon somebody is not a success. It's not the will of God. Commitment, kasama po pamilya lagi. Kasi as family, you are one. As family, you have the vows nung kinasal kayo. In goodness and in health. In sorrows o lahat yan, kasama sila. Wala kayong kinakain, okay lang yan, pamilya mo may kinakain, pero wala silang kinakain, ikaw, kung ano-ano ginagawa mo, it will reflect your personality. We should also renew ourselves to the faithful body life of our local church. You have to renew. New Year still you can renew. So, sabi nga ng Philippians 2:12, yun nga, no, di ba? Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not in my presence, sabi ni sa Philippians, but now much more in my absence. Work out for your own salvation with fear and trembling. Hindi yan para sa akin, para sa atin lahat yan. Di ba? Commitment to marriage, family, and church don't always look or feel significant. Yung pakiramdam na kala mo, yun pala. But commitment with the church, with the guidance of the Holy Spirit, with the guidance of our church, even we have all this ng church natin, we have to follow. Hindi yung sarili mo. And one thing is what? I have to submit to the authority. Because they are what? They are God's servants. Doon nang umusap ang Panginoon sa kanila. Hindi pong sarili po natin ipilit natin. Huwag niyo ipilit na sarili niyo. Huwag mo ipilit sarili ko. Submit to the authority. Then, everything will go fine. Amen? Okay, mabilis tayo. Pang-apat na. Rest. For He knows our frame and remembers that we are dust. So, magpahinga rin po tayo. Pinapapagod rin tayo. Magpapahinga. First, we rest in the reality of our identity in Christ. We may have failed our headed goals in 2023, then offer to the Lord 2024. The New Year should be a time to rest also. Hindi yan, ang tawag niyan sa, it is not laziness na magpahinga ka. Okay? First, when we rest in the reality of identity in Christ, we may have failed to meet our goals. Jesus still loves you despite our failures. Kahit hindi natin na yung goal po natin, hindi natin natupad, hindi natin na-achieve, failure tayo sa family, sa church o saan, sa work o what. But one thing you have to know that Jesus still loves you. Kahit ano mangyari, ang Diyos ay tatanggapin ka pa rin, open pa rin pag lumapit ka sa Kanya. So, we face failures. We face so many distractions. Hindi natin, ang iba dyan nga, daming problema. But still, pag lumapit ka sa Panginoon, sabihin ng Panginoon, no. Hindi kita tatanggapin kasi hindi mo ginagawa to. No. God still loves you. Kahit ano mangyari, kahit iwanan ka ng asawa mo, pamilya mo, God still loves you. Tandaan nyo yan. So, Jesus still loves us despite our failures, unchecked boxes,
and disappointment, God still loves you. Jesus still loves you. The gospel tells us that He loves us in the midst of this. Kahit anong nangyari na yun sa buhay mo, still God loves you. Amen? Pag ayaw nyo na, problema yan. Kasi kahit ayaw nyo, God still loves you. Okay? We have so many identity in Christ. So just we can have this 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone man in Christ, he is what? A new creature. Pag tinanggap po natin ang Panginoon, that is your identity in Christ. All things are passed away. Behold, all things become new. Paborito ng mga, ano natin yan, ng mga members yan. Mga ganyang. Next, Romans 6:6. We know that our old self was crucified with Him so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be a slave in slavery in sin. Diba? Self-body. We are not slave now in Christ, in sin. Because Christ died for us. So bago na yung identity natin, we are not slave to sin. Once we receive our Lord and Savior. Next identity. Romans 5:10. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we are still enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. So what? It was, the friendship was restored when you receive the Lord, God our Savior. God the Son is the mediator, is our mediator between the Father. Kasi pag wala ang Panginoon ay Iso, siguro walang nagme-mediate sa atin kasi naputol yung relationship. So, but when God gave His only Son for us, for our sins, to redeem this world, we have now friendship with the Father. So that is our another identity. Next identity, Galatians 3:9. So all who put their faith in Christ share the blessings Abraham received because of his faith. Kita mo? Faith in Christ. Kay Kristo pa rin. Si Abraham, libo-libo, milyon-milyon na lupa at saka yung mga sheep, mga ano niya. Because of his faithfulness to the Lord. Ganon rin po tayo. We have that already. That provision God has given us because we have faith in our Lord Jesus Christ. Amen? Lapit na. Galatians 3:29, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You belong to Christ, you are children of Abraham. If you are the children of Abraham, everything will be given unto you with your faith. Si Abraham isa sa pinakamayaman na tao sa mundo that time nang siya ay nasa sa Panginoon. Abraham had all this wealth. Kahit yung ilang mga katulong, mas marami. Walang sinabi yung mga king. That time of Abraham, dami siyang katulong, dami siyang tupa, daming because what? It is God's provision. Binigay sa Abraham that it will come to you also when you belong to Christ. Amen? That is your identity. Another identity, John 15:15, I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. That is from Jesus. So, friends pa tayo ni Kristo, friends rin tayo ng God the Father and the Holy Spirit. Hebrews 4:16, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There will be there we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Pag nasa Panginoon ka, pag nakakristo ka, lahat po na yung mercy niya, yung grace niya ay binigay niya sa iyo para lang what? Kung anong mga kailangan mo, ibigay niyo po sa Kanya. Ibigay ng Diyos para sa iyo. As long as you receive, you honor Him, you are already friends and children of God and like Abraham. Amen?
John 14:23, Jesus replied, all who love me will do what I say. My Father will love you, will love them, and we will come and make our home with each of them. So, as you receive the Father, as you receive the Son, Father will love you as the Father loves the Son. Ganun lang po ang connection. Philippians 1:6, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Jesus returns. Yun na ang habang tinanggap po natin ang Panginoon, hanggang gusto nga ni Pablo, hanggang pagdating ng Panginoong Hesus, nakikita niya po tayo na kasama niya. Yan ang prayer talaga ni Paul sa taga-Philippians. And Psalms 103:14, for He knows our frame, He remembers that we are dust. Alam ng Panginoon ang ating what? Anong tawag niya? Kung saan po tayo galing, alam ng Panginoon kung saan ka pupunta. So, for glory, ano pang gagawin po natin? Just follow Christ, receive Christ as our Lord and Savior. This year, ipaubayan natin po ang ating mga plano sa Kanya, pamilya, trabaho, church, everything, and everything will go fine. Magiging maayos ang lahat because we, as His children, like Abraham, and we have faith in God, God will continue to bless you and to protect you. Our faithful God loves you kahit tayo po ay magkasalanan. God bless you all.